Kumusta po muli mga madam and sir? Meron tayong pasyente ngayon, isang Mio Gravis. At wala naman po siyang sakit, healthy. Kaya nga lamang po ay magpapa-makeover lang. Magpapa-makeover lang si Gravis. Ayan. Maglalagay tayo ng ah, auxiliary lights. At syempre, horn na din. Ayan, nagat natin siya. At ang auxiliary lights ay gagawa pa tayo ng bracket. Okay. At ang ginagawa ko pong bracket, bakal talaga. Mas maganda pa rin ang bakal kasi hindi nagka-crack agad-agad. Ayan, markahan natin kung saan natin wiwildingin. At actual na sukat. Kaya ang mga butas nito ay 0-0. Good afternoon. Ayan, ito na nagawa natin bracket sa iyong auxiliary lights. Tapos, ayan, tayo na siya. Pwede na siyang ikabit mamaya. Ito namang horn bracket. Gumawa tayo ng horn bracket kasi ayaw natin na sumasayad yung horn sa chassis o kaya sa plastic o ano pa man sinasayaran sa loob. Kasi yung horn, pag yan ang sumasayad, ngungo yan. Ngungo. Wiring harness ng horn. O, linis o. Wiring harness ng horn. Tatanggalin natin tong supa. Supa ba to? Tapos, ilalagay natin sa ilalim, lalagpas dito. At, yung line ng MDL. Okay. Ayan, sa wakas, nakaabang na po ang ating horn at ating lilinyahan na lang yan. Ayan. Ayan. At syempre, lalagyan natin yan ng nylon braided sleeve tube para sa proteksyon ng ating mga wires. Ayan. Kahit sa vibration, mga daga, hindi siya basta-basta masusugatan. Yan, lahat po yan nakahinang. Siguradong matibay at connected ang mga lines. Sa mga terminals, hindi basta ipit-ipit lang ang wire. Meron po yan I-terminal na ginamit natin para sa battery at ground. At syempre po, hindi lang po basta nilatag yung wire. At sinicure po natin yan ng zip tie or cable tie. Ayan, para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Magkakasama sila. At naka-align sa dating harness. Kaya malinis tingnan. Bago po natin sarahan ang buong chassis ng motor, gusto ko lang po ipakita ang ginawa natin dito kay Travis. Ayan. Naglagay tayo ng terminal I, naka-crimp po yan. Gumamit tayo ng crimping tools.
Yan, para sa terminal ng battery at ng ground. At dito naman po tayo sa ating ginawang harness. Ayan. Dumiretso sa ilalim kasama ng original harness ng motor. Ayan, malinis siyang tingnan. At hindi siya basta-basta mga ngat-ngat ng kung ano-anong mababait sa ating paligid. Ang ginawa naman natin sa busina ay nakataob siya. Yan, may mga purpose yan, mga bracket na yan eh. Hindi sasayad, matibay yung bracket, at yung bunganga ng horn nasa ilalim para kung magpa-bike wash man, hindi papasok yung tubig. At yung sounds ng horn natin, pailalim siya. Yan, dito. Ito yung stock na horn. Dito pupunta yung sound. Hindi papunta dun sa driver. Dito naman sa parte na to, ikino-connect na po natin yung auxiliary lights. Ini-splice natin siya sa switch at sa supply. Ayan. Nakahinang po lahat yan at ginamitan natin ng shrinkable tube. Yung line ng busina at ng mini driving light. Yan, ikino-connect na po natin. At ngayon, natin na pong susubukan. Yan, functional na po lahat. High and low. Yan, pati busina, function. Pwede na po mag long ride sa pinakamalapit na lugar. At maraming salamat po kay Miss Anggi na owner nitong motor na to. Nagbigay pa ng pang merienda. FI motorcycle na nagiging sanhi ng pagkasunog po ng ating mga wirings at pagka-damage ng ating ECU. At kung alam nyo po na marami nakalawit na wire ang inyong mga motor,